20. Maglalagay sila Architect Janine ng cabinet. So Architect Janine, kaway naman dyan. Kaway naman dyan, Architect Janine. Okay, so ito po yung cabinet natin. Kitchen cab. Ito po yung carcass niya. Okay guys, ito binubutas ni binubutas ngayon ng karpintero natin yung cabinet. Kasi ito ilalagay natin sa overhang cabinet yan para sa provision ng range hood. Ito, dyan lulusot yung flexible hose. Yung flexible hose na yan. Okay. Okay guys, so lihain lang natin yung gilid ng butas, no? Para hindi naman siya pangit tingnan. Tapos ngayon, una nating ilagay is yung left side overhead or overhang kitchen carcass. So nagbubutas lang tayo ngayon ng butas doon sa ating wall para doon sa ating ipapasok na torx and screw. No, bali yan po yung sisilbing support ng ating overhang cabinets na para dumikit siya sa wall, no? Para maging rigid siya sa wall, maging fix siya sa wall. So dalawang set lang po ng torx and screw yung ilagay natin kasi sapat na po siya para i-carry niya o buhatin niya yung self weight ng ating cabinet, kasama na rin yung mga ilalagay natin sa loob. Okay, so ganyan lang guys. Tapos yung lalim ng ating butas na gagawin, no, dapat angkop lang doon sa haba ng ating torx na sapat lang siya para mag-level siya sa surface ng ating likod ng cabinet. Okay, so lagay lang natin yung isa pang screw, tapos pwede nating bitawan. Ganyan guys. So lagyan natin yung mga pinto. So ganyan lang yung paglagay guys ng mga doors ng ating cabinets. By the way guys, yung gamit nating concealed hinges dito is yung full type concealed hinges. No, yan po yung design ng ating cabinet. Full type concealed hinges yung ginamit natin dito. Okay, so sa pagkakaalam ko guys, may kasi yan, may tatlong type ng hinges, yung full type, yung half type, at saka yung inset. Okay, so ito po yung full type concealed hinges. Okay, yung mga screw na pinihit niya is para yun sa adjustment screw natin, para sa levelasyon or levelness ng ating pinto. Tapos ipasok natin yung shelf. Tapos ngayon butasan na rin natin yung isa pang kitchen carcass, overhang kitchen carcass, kitchen cabinet carcass na ilalagay natin doon sa may provision for range hood. So sinusukat lang natin yung layout ng ating convenience outlet para mayroon tayong guide kung butasan natin yung ating likod ng yung kitchen cabinet carcass. Yan yung binubuhat nila. Tapos ipasok lang natin yung flexible hose. Dahan-dahan lang guys kasi madaling mapunit po yung flexible hose kasi aluminum foil lang yan. Okay, so yan, kailangan itulak talaga yung cabinet para mag-level siya, wala siyang awang. Tapos kailangan i-level din yung harapan ng dalawang kitchen cabinet carcass. So yung technique dito is i-screw lang yung pangalawang carcass dun sa nauna ng nakabit na carcass para hindi na mahirapan yung mga karpintero. Okay, ganyan lang guys. Tapos kailangan natin dito ng electric drill para mas madali yung trabaho natin, no? Pag mano-mano to, abutin ka ng siyam-siyam. Okay.
Okay guys, so butasan na rin natin yung wall para sa Torx and screw ng pangalawang kitchen cabinet carcass. Okay, so ganyan lang guys. So dapat hindi sobra yung lalim ng ating butas, para just enough to accommodate the Torx, para matibay po, para dumiin, para bumaon talaga yung screw pag pinasok na natin yung screw. Okay, so ganyan guys, pasok lang natin yan. Dahan-dahanin lang martilihin para hindi rin masira yung ulo ng Torx, para hindi masira yung butas. Kasi pag nasira yung butas, mahirapan na tayong ipasok yung screw. Okay, ganyan lang guys. Tapos lagay na rin natin yung mga pinto ng pangalawang overhang cabinet. So ganyan lang, dali ba? Ang dali, di ba? Kahit na kayo guys, kaya itong gawin sa bahay, no? Ganyan lang guys, ipihit mo lang yan. Yan, tapos adjustin na natin yung screw para makuha natin yung angkop na levelasyon ng ating mga pinto. Okay, so pag-aralan nyo lang yung mga adjustment screw, kung paano ma-adjust yung levelness ng ating pinto. Okay, so ngayon guys, isunod na natin yung lower cabinet or yung freestanding kitchen cabinet. Okay, so adjust pa natin ng konti. Ganyan, tama na yata. Ito ay pang last na to. Yan, konting adjustment lang. Okay, ganyan guys, tiis-tiis lang ng konti. Yan, kulang pa, konti na lang guys. Makakuha na rin natin yan. Ganyan, tapos na guys. Yan. Uy, mayroon pa isa, akala ko tapos na. Yan, okay. Okay guys, makita niyo yung guhit, lapis yan, nilayout na ng karpintero natin. Okay, sinusukat niya ngayon yung actual setting out ng ating stub out, para butasan din natin yung sahig ng ating freestanding cabinet. Diyan kasi guys, tatagos yung pin out, no, ng ating sink drain. May mga pipings kasi yan sa baba. Okay, tapos yung gamit nating hole saw is 1 3/4. Okay, tapos ganyan lang pagbutas guys, para-paraan na lang. Kasi wala kasi kaming ganyang kalaking hole saw, masyadong malaki. Ano kasi yan guys, 2 inches PVC pipe. So masyadong malaki. Ganyan guys, so para-paraan lang tayo ngayon. At bubutasan na rin natin yung portion na yan, tanggalin na rin natin yung portion na yan para yan sa size ng ating kitchen sink. Tapos yung mga paa sa ilalim ng cabinet, sukatin na rin natin para i-adjust natin yung mga adjustment support sa ilalim, no? Naiikot kasi yan guys, para makuha mo yung saktong levelasyon or levelness ng ating cabinet. Okay, tama na siguro, konting adjustment na lang guys. So yan, so lagay na natin. Kita nyo may mga butas kasi para yan sa mga provision ng sanitary pipes natin, o yung para sa clean out, para sa sink drain,
Tapos meron kasi yung grease trap guys, so dyan na dyan na tatap yung grease trap natin. So lagyan natin yung shelf niya, tapos sunod natin yung granite countertop. Okay, so ganyan guys, granite countertop. Yung gilid ng granite countertop guys is mas malaki, actually mas mahaba to yung countertop kaysa cabinet ng mga 2 mm bawat side, no? Para hang siya. May purpose kasi yan para yung tubig hindi doon mismo tatama sa sa cut ng ating melamine, kasi yung melamine pag nabasa yan, madali lang yan masira, no? Madali yan masira guys yung melamine. Okay, so lagay lang natin yung mga pinto. Ayan, ulitin na natin yung proseso kanina, yung pinakita ko dun sa mga overhang cabinets. Ganyan lang kasimple guys. Okay, diin mo lang yan, tutunog lang yan Pag tumunog na, ibig sabihin kumapit na yan kasi nakalock na yan. Pero madali lang naman yan tanggalin pag nag-troubleshoot kayo. Yan, tapos yan, kung makita nyo guys, so salpak na lang sila kasi doon sa planta ng supplier naka-setting na yan so madali na lang. Tapos ngayon tinatanggal natin yung skim coat sa wall kasi para directly kakapit yung adhesive doon sa wall at saka doon sa splashboard natin. Okay, yung wall natin guys is hindi yan CHB, yan i-light blocks, no? Yan ang mga bagong technology ngayon. Okay, so yan yung adhesive na ginagamit natin dito is yung Nansag Marine Epoxy ng Pioneer. Tapos basahin nyo lang yung kamay nyo ng tubig para hindi siya dumikit sa balat, no? Ganyan yung sekreto guys sa paggamit ng Nansag Marine Pioneer Epoxy. Okay, tapos lagay natin guys yung splashboard natin. Yung splashboard natin is yung taas niya is 10 cm. Okay, tapos pupukin nyo lang ng dahan-dahan yung splashboard para dumiin doon sa adhesive. Okay, dahan-dahan lang para hindi siya mabali. Yan, so tapos na guys yung ating cabinet. Ganyan lang kadali. Ang dali lang, di ba? So yan, lagay lang natin yung mga fixing screw. So Torx unscrew pa rin yan guys. So same procedure kanina sa ginawa natin kanina. Ganyan lang. Okay, so yan. Tapos yan na. Tapos na tayo. Alay lang gawin ito. Okay, so yan guys. Ito po yung ating kitchen cabinet. Okay. Lagay lang natin yung pinaka-last na fixing screw. Tapos yung screw. Lagyan natin yung screw. Yan. Okay. Tapos ikutin lang yan guys. Paikutin lang yan. Kasi screw yan. Yan. Tapos na tayo guys. So yan po ang ating kitchen cabinet. Ito po yung ating finished product. Ganda ng cabinet namin guys, no? Yan. So konting adjustment lang sa mga pintuan para mag-level siya. Okay, yan po yung ating kitchen cabinet. Sana po nagustuhan po ninyo yung video na ito.
At kung bago pa kayo, sana ho mag-subscribe kayo, tapos mag-like, and pwede rin kayong mag-comment para malaman ko rin kung baka mayroon kayong mga insights, inputs para sa mga susunod kong videos. Salamat guys sa panonood. Sa uulitin. Akturan ni sa likod ng kamera.